Ciao Raga! Musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Raga, sa vlog na rin pag-uusapan natin ang tatlong bonus. Mayroong bonus na up to 4,800 euros. Mayroon ding bonus na up to 1,700 euros naman. At totoo nga na mayroong bonus na tali na 150 euros. Ididetalye natin Raga kung para ka kanino yan. Baka kasi kasama ka, pwede ka na mag-apply, maigi na aware ka. Babanggitin ko din sa iyo Raga ang dahilan kung bakit ka kailangan na ngayong November 30 ay aabangan mo yung aking i-upload na vlog. Ang detalye Raga, doon po na sigla, partiamo! Raga, tanda mo pa yung ginawa ko na survey sa vlog na are. Salamat doon sa mga comments ninyo. Ngayon ay malinaw na sa akin. Meron akong idea kung ano yung maigin na maisama doon sa isang grocery package. Kaya dapat laang na abangan mo yung aking i-upload na vlog ngayong November 30 para malaman mo kung paano ano yung iyong dapat na gagawin para ikaw ay magkaroon ng chance na ikaw ay mabigyan, makatanggap ka ng grocery package na worth na 100 euros at saka meron pang iba pa ng mga winners. Kaya stay tuned Raga, abangan mo yung vlog ngayong November 30. Ngayon naman, regarding doon sa tatlong bonus na pag-uusapan natin sa vlog na are, uunahin natin na pag-usapan ay yung bonus na up to 4,800 euros. Bali yan kasi ay 400 euros kada buwan. Pwede na matanggap up to 12 months. Kaya ang maaari na matatanggap na bonus ay ang total magiging 4,800 euros. Ang tawag sa bonus na iyan ay Reddito di Libertà. Kung ikaw ay laging nanonood ng aking mga vlogs, yan ay na-explain ko na dati pa multiple times doon sa aking mga vlogs. Ang RDL or Reddito di Libertà ay isang espesyal, yan ay mahalagang tulong pinansyal para doon sa mga tinatawag na donne vittime di violenza or women victims of violence. Nagsimula na magbigay ng RDL or Reddito di Libertà noon pang 2020 at until now meron pa rin yan, nagbibigay pa rin at si IMS ang nag-justisya niyan. Mayroon pang good news dahil ngayong 2024 ay naglaan pa ng additional na budget na 6 million euros para sa Reddito di Libertà. Hindi lang yan ang good news regarding dito sa RDL dahil magiging strukturali na ang Reddito di Libertà. Kaya taon-taon ay meron ng maaasahan na tulong, meron ng ibibigay na Reddito di Libertà ang gobyerno. Kaya kung ikaw ay nasa ganyan na sitwasyon at ikaw ay soto ng isang Centro Anti-Violenza na accredited ng isang regione o ng isang Servizi Sociali, ikaw ay pwede na magpatulong sa kanila para na sa ganun ay makapag-apply ka sa IMS at ikaw ay makatanggap ng Reddito di Libertà. Nilagay ko sa description ang link para doon sa Circulary IMS number 166 para sa full info regarding dito sa Reddito di Libertà. Next na bonus naman ay para sa mga working moms ngayong 2024. Ari naman ay slightly nabanggit ko na doon sa mga nagdaan ng mga vlogs. Ngayon, mayroong bagong update at saka mayroong bagong clarification. Ang bagong bonus na iyan ay tinatawag na bonus mama. Yan ay previsto para sa 3 taon. 2024, 2025 at saka 2026. Intended ang bonus na iyan, tinatawag din na decontribuzione para doon sa mga working moms na mayroong 3 figli o kaya naman ay higit pa at dapat ay mayroon pang minore. Pero specifically ngayong 2024, pwede rin yung mga working moms kahit na 2 lang yung anak nila o kaya naman ay higit pa, pero dapat at least isa doon sa mga anak ay wala pang 10 years old. Ngayon ay mas malinaw na ang amount ng bonus dahil doon sa maximum amount na 3,000 euros na maaaring hindi babayaran na contributi. Dahil nga nang yan ay sasagutin na ng gobyerno, ang neto na magiging bonus doon sa busta paga ay maaaring umabot ng hanggang 1,700 euros. Ang gross salary ay dapat na hanggang 27,500. Dapat din ang kontrato di lavoro ay tempo indeterminato. Ibig sabihin, kapag ka tempo determinato laang, hindi po pwede, hindi entitled. Gaya din ang nabanggit na dati doon sa isang previous vlog, purtropo, ang mga nasa domestic sector ay hindi entitled. Hindi kasama, walang dirito dito sa bonus mama. Kaya yung mga colf, badante, babysitter, etc., yung mga nasa lavoro domestico,
kahit na sila ay mga working moms, kahit na sila ay tempo indeterminato, pero dahil nga nang sila ay nasa domestic sector, hindi sila entitled na makatanggap ng bonus mama na up to 1,700 euros. Kung halimbawa naman na qualified na makatanggap ng bonus na yan, paano matatanggap ang bonus? Ano ang dapat na gagawin? Yan ay hindi na kailangan pa na a-applyan. Hindi na kailangan na magagawa pa ng dumanda dahil yan ay magre-reflect na doon sa Busta Paga. Dating gawiraga, basta merong development, merong update ay babalitaan uli kita. Ari naman yung bonus na active pa rin until end of 2023 at patuloy pa rin na magiging active ang bonus na are hanggang sa 2024. Para ikaw ay makatanggap ng bonus na 20 euros, magpadala ka sa Pilipinas at gamitin mo yung TapTap Send. Tapos ay dapat na gagamitin mo rin yung promo code na RagaChat doon sa iyong unang padala. Tapos sa TapTap Send ay pwede kang magpadala sa Pilipinas ng libre. As in, wala kang charges na babayaran dahil no transfer fee. Secured ang padala, mabilis, tapos ay mataas pa ang palitan. Pwede magpadala gamit ang TapTap Send ang mga Pilipino na nasa sa US o kaya naman ay sa UK, sa Canada, sa UAE at saka sa mga bansang are na nandyan sa European Union. Good news din dahil kahit yung mga nandoon sa Austria ay pwede na rin gumamit ng TapTap Send. Pwede ka na magpadala sa mga major banks doon sa Pilipinas o kaya naman ay sa mga mobile wallets gaya ng GCash at saka ng Maya. Kaya Raga, i-TapTap Send mo na yan. Last na bonus sa pag-uusapan natin ay yung tinatawag na bonus Natale na 150 euros. Yan Raga ay totoo, nag-i-exist talaga ang bonus na iyan, pero iilan laang ang benepisyaryo ng bonus na iyan. Base din sa Mesadyo IMPS number 4050 ng November 15, 2023, ngayong December ay mayroong additional na amount na matatanggap yung mga mayroong Assegni Pensionistici e Assistenziali. Ang mga nagpe-pensyon ay mayroong bonus na matatanggap na maaaring umabot ng hanggang 154.94 euros at tinatawag nga iyan na bonus Natale. Pero take note Raga ha, dahil hindi lahat, hindi ibig sabihin na ikaw ay nagpe-pensyon ay makakatanggap ka na ng bonus na iyan. Dahil ang bonus Natale na rin na pinag-uusapan natin, yan ay para doon sa mga titulari ng Pensioni IMPS delle Gestioni Private at saka yung ex-NPALS. Samantalang ari naman yung mga ilan sa mga hindi makakatanggap. Actually ay mas marami pa ang hindi makakatanggap kaysa sa doon sa makakatanggap. Hindi makakatanggap yung mga mayroong pensione di invalidità civile, yung nakakatanggap ng pensione sociali, hindi rin pwede yung mayroong assegni sociali, hindi rin pwede yung mayroong pensione di vecchiaia at saka yung ISO pensioni at saka iba pa. Pero yung mga qualified, ine-expect na ang pagamento ay darating ngayong December 1, 2023. Either na doon sa bangko, doon sa konto kurente, o kaya naman ay maaaring kuhanin doon sa Poste Italiane. O Raga, umaasa ako na naging malinaw sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na aray. Maraming salamat sa panonood mo. Maraming salamat din sa pagsuporta mo. Baka sakali na hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking channel, sana ay mag-subscribe ka na, i-hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all, para na sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At din sa aking Facebook page, sana ay ma-follow mo ko diyan at saka pwede rin na i-subscribe mo ko diyan. Huwag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong mo sa akin Raga kapag na-share mo din sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie Raga, alla prossima!